Magandang araw sa lahat. Bago tayo magsisimula sa ating talakayan o klase ngayong araw, ay sisimulan natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin. So maaari ko bang anyayahan si Binibining Kalino upang pamunuan ng ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. So bago tayo magsisimula ay magkakaroon muna tayo ng energizer. So, inyo lamang itong kakantahin at sasabihin niyong ganito. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Okay. At bago kayo umupo, pakipulot lamang sa mga basura sa ilalim ng inyong mesa at upuan dahil nakikita kong medyo maalinsangan at makalat ito. Okay. Pakiayos na rin sa inyong mga upuan. Sino nga bang lumiban sa klase natin ngayon? Okay, napakagandang pakinggan naman na handa kayong matuto dahil kumpleto kayo at walang lumiliban sa ating klase ngayon. Okay, so bago tayo magsisimula ay magkakaroon muna tayo ng isang laro. At ang pamagat ng laro na ito ay huhulaan ko or hulaan nyo. Okay, inyo lamang sasabihin kung ano ang mga larawan na ipinapakita sa TV or screen. Anong larawan nga ba ito? Okay, ito ay isang Coca-Cola. Alam niyo ba na ang Coca-Cola ay nagmumula sa bansang Amerika o Latin America? At napakamaraming Coca-Cola na brand dito sa Pilipinas o sa iba't iba pang dako ng bansa. Okay, pangalawa, sino nga ba ito? Ito si Taylor Swift. Saan nga ba nagmumula si Taylor Swift? Sa bansang? Okay, sa bansang Latin America. Okay, siya ay isang Latina. Ano namang produkto iyan? Iyan ay Starbucks Coffee. Alam niyo ba na ang Starbucks Coffee ay nagmumula sa kontinenteng Europe? Okay, nagmumula siya sa kontinenteng Europe. At alam niyo ba na ang kontinenteng Europe ay sikat sa mga kape. Okay, sikat sila sa mga kape, sa mga galleries at iba't ibang mga pagkain. Alam nyo ba na maraming sinasabak sa bansang Pransya para lamang mapasikat ang mga hinahain na pagkain? Okay, ano naman iyan? Nasa gilid. Ito ay? Okay, iyan ay ang Apple at alam kong ginagamit niyo yan araw-araw kagaya lamang ng iPhone, iPad o ng laptop na Apple. Panghuli, ano naman iyan? Iyan ay? Okay, iyan ay ang tsinelas na CLN na sinusuot niya o sandal. O di ba nakikita niyo na suot niya ito? Saan nga ba nagmumula ang CLN? Ito ay nagmumula sa ito ay nagmumula sa bansang Pilipinas, sa sarili nating bansa. O di ba nakikita niyo na lokal na produkto siya, ngunit maganda ang kanyang kwalidad. At marami ang bumibili niyan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano nga bang mga katanungan ito? So, ano-ano nga bang mga produkto sa larawan na pamilyar o ginagamit ninyo sa araw-araw? Kagaya lang naman ng Apple, iPhone at Starbucks. Okay, sa palagay ninyo, saan galing ang mga produktong ito at paano ito nakarating dito sa Pilipinas? Dahil sa teknolohiya, okay. At bakit kaya maraming tao sa iba't ibang bansa ang nakikilala natin kahit hindi naman natin sila personal na kilala? Kagaya lang naman ng pinakita ko kanina, si Taylor Swift. May iba't iba pang mga celebrities, kagaya lang naman ni Lisa, o mga iba't ibang aktor sa iba't ibang bansa na nakikilala natin kahit hindi din naman nila tayo nakikilala.
Dahil din sa pagkakalat ng impormasyon, dahil sa teknolohiya. At ngayon, ang ating paksa ay tungkol sa globalisasyon. Okay, Oh, ito ay wow! tungkol sa globalisasyon. Kaya ako nagpapakita sa inyo ng iba't ibang produkto na galing sa ibang bansa at nagpapakita ng mga karakter o mga celebrities na galing naman sa ibang bansa. Okay, ngayon, bago natin sisimulan ang ating talakayan, dahil tapos na kayo sa inyong mga laro, ay pakibasa sa mga layunin na inyong makakamit sa araw na ito. Okay. Galing! Ano nga ba ang globalisasyon? Okay? Okay, magaling. Ang globalisasyon may malawak itong kahulugan at ito ay isang proseso ng interaksyon at integrasyon ng mga tao, kumpanya at pamahalaan ng iba't ibang bansa o estado. Kagaya lang laman na gusto mong makipag-ugnayan o interaksyon sa iyong nanay doon sa Kuwait. So, ginagamitan mo ito ng teknolohiya upang makipag-interact ka. At yung iba't ibang mga negosyo, katulad na lamang ng call center, di ba nakikita natin na nag-i-interaksyon ng isang agent at ang isang tao na humihingi ng tulong. Okay. Ang globalisasyon naman ay isang prosesong udyok ng pandaigdigang kalakalan at pamumuhunan sa tulong ng kaalamang panteknolohiya. Kagaya lang lamang na sinabi ko kanina na napakahalaga talaga ng teknolohiya upang ating mapadali ang ating mga gawain kagaya ng mga factories o kagaya lang naman ng mga tailoring, di ba nakikita ninyo na hindi talaga mano-mano ang pagtatahi kundi ginagamitan siya ng teknolohiya. Ngayon, ang globalisasyon naman ay isang prosesong may epekto sa kapaligiran, sa kultura, sa sistemang politikal, sa pagsulong ng ekonomiya at kaunlaran, sa kagalingan ng mga tao sa mga pandaigdigang komunidad. Okay, bakit kaya naapektuhan ng ating kultura at kapaligiran? Dahil ang globalisasyon, kagaya lamang ng nakikita natin sa ibang bansa, atin itong ginagaya at nalulusaw ang ating sariling kultura at tradisyon. Okay. Ayon naman kay Thomas Friedman, ang bagong mukha daw ng globalisasyon ay mas malaganap, mas mabilis, mas mura at mas komplikado. Bagamat may iba't ibang interpretasyon ng iba't ibang konsepto ng globalisasyon, nagkakasundo ang mga dalubhasa na palalim ng palalim ang mga epekto nito sa bansa. Diba? Nakikita natin na mayroong globalisasyon noon pa. Ngunit, dahil sa palalim ng palalim ito, nagkakabilis na rin ang interaksyon ng globalisasyon. Okay, bakit ba tayo nag-aaral tungkol sa globalisasyon? Ngayon, ating talakayin kung saan nga ba ito nagmumula. Una, kasaysayan. Ayon kay Andre Godner Frank, ang globalisasyon ay nagsimula noon pang panahon ng mga unang sibilisasyon. At ayon naman sa iba't ibang historiador, ang globalisasyon ay nagsimula sa oras na naglakad palabas ng Afrika ang mga sinaunang tao. Alam niyo ba na tayo ay may dugong Afrikano? Bakit? Dahil noon pa lang, mayroon ng globalisasyon. May mga tao na galing sa Afrika na sumasakay ng bangkang balangay at dito sila naninirahan sa Pilipinas na hindi ito tinatawag na Pilipinas noon. At alam nyo ba na tinatawag itong Pilipinas dahil kay King Philip II sa Spain. Okay, ngayon ang pangalawa, pampulitika. Mula ika-200 taong hanggang ngayon, tumindi ang globalisasyong pampulitika dahil sa paglago ng kapital, palitan ng pera at paglipat ng mga manggagawa na nagbunsod ng haka-hakang humihina ang estado at lumuluwag ang ugnayan ng mamamayan sa sariling bansa. Bakit kaya? Alam niyo ba na ang mga Pilipino o mostly sa mga Pilipino ay
praktikal. Kaya sila pumupunta sa iba't ibang bansa o sa ibang bansa dahil malaki ang sahod kumpara dito sa Pilipinas. Alam nila na mabubuhay ang kanilang pamilya kung doon sila magtatrabaho. Kaya nga may tinatawag tayong brain drain. Okay. Pero dahil nga praktikal ang mga tao, doon sila naninirahan at doon sila nagtatrabaho. Pangatlo, sosyo-kultural. Ayon kay Yang, ang globalisasyon ang daan sa pagbuo ng global interest o magkakatulad na interes ng individual. At ang panghuli, ekonomiya. Mahalagang salik sa pag-usbong ng globalisasyon ang ekonomiya mula sa merkantilismo sa Europa at sinaunang kalakalan sa Asya. Patuloy na umuunlad ang palitan ng produkto at serbisyo na higit pang pinabilis ng makabagong teknolohiya. At alam niyo ba na noon ay mayroon na talagang merkantilismo dahil may mga merchants o merkanto na naninirahan dito sa Pilipinas, gaya naman ng mga Hapones o mga Europeo, di ba? Ang kanilang dahilan na nagpunta dito para lamang maghanap ng mga pampalasa. Okay, at naging kolonyalismo ito. Di ba? Nakikita ninyo noon o natatagpuan ninyo noon na may mga barter system ang pagkakalakal ng mga Pilipino. O, tinatawag itong barter system. At ngayon, dahil sa globalisasyon, dahil sa teknolohiya, nagkakaroon tayo ng palitan ng produkto sa iba't ibang bansa. Katulad na lamang ng export at import sa tulong na rin ng globalisasyon. Okay. Dahil tapos na natin natalakay kung saan nga ba nagmumula ang globalisasyon. Ngayon ay pupunta tayo sa mga dimension. Okay. Una ay ang paaralan. Kaalinsabay ng internasyonalisasyon at globalisasyon, sinisikap ng mga paaralan na makaagapay sila sa pandaigdigang pamantayan ng edukasyon at bunga nito. Higit na nakikinabang ang mga mag-aaral sa lahat ng panig ng mundo sa mga pagbabagong ipinapatupad ng paaralan. Okay, alam niyo ba na ang kwalidad ng ating edukasyon, ng sistema ng edukasyon natin dito ay nakabatay sa kanluranin o sa hilagang bahagi ng mundo, mga western countries, Amerika. Okay, pangalawa, ang mass media. Ang mass media ay tumutukoy sa lahat ng teknolohiyang nagagamit sa pagpapalaganap ng kaalaman sa maraming tao. Mga halimbawa nito ay mga pahayagan, telebisyon, internet at radyo. Kagaya na lamang ng gusto niyong makikinig ng balita. Okay, nakikinig kayo ng balita gamit ang radyo. Nakikinig kayo ng balita gamit at iba't ibang teknolohiya o mass media. Nakikita niyo ang mga balita sa pamamagitan ng telebisyon o internet. Pangatlo, international corporations. Ano nga ba ito? Ang mga multinational corporation ay tumutukoy sa mga organisasyon o kumpanya na nagmamay-ari at kumukontrol sa produksyon ng mga kalakal o produkto at serbisyo sa maraming bansa maliban sa kanyang sariling bansa. Okay, halimbawa nito, kapag ikaw ay mayroong ama na CEO, di ba nakikita mo na mayroon siyang multinational corporations dahil nakikipag-ugnayan at nakikipag-interaction siya sa iba namang kumpanya mula sa ibang bansa. Natawag ito panlabas na sektor. Okay. Ngayon, dahil tapos na nating talakay kung anong globalisasyon, kung saan nagmumula ang globalisasyon at mga dimension nito, may mga katanungan pa ba ang lahat? Wala na bang katanungan? Naiintindihan niyo ba kung ano ang ating mga tinalakay ngayong araw? At ngayon, dahil tapos na tayo kung ano ang globalisasyon, kung saan ito nagsisimula, ano ang dimension nito, alam niyo ba na mayroong mga mabuting epekto at hindi mabuting epekto ang globalisasyon? Ano ito? Okay, sisimulan natin sa mga mabuting epekto ng globalisasyon. Una, mas mabilis na nakakapag-ugnayan ang mga tao saan mang dako ng mundo dahil nga sa teknolohiya at interaksyon nito. Nagiging mas malawak ang oportunidad sa trabaho at negosyo. Nagkakaroon ng palitan ng kaalaman, teknolohiya at kultura.
nagkakaroon ng palitan. Mas naging abot kaya ang ilang produkto dahil sa masiglang kalakalan dahil sa export, import at iba pang kalakalan. Sa edukasyon naman, naiayon ng ating sistema tulad ng K-12 sa pandaigdigang pamantayan o